Hey, what's up you guys? Emil here, and New Year, hopefully fully energized na kayo para harapin yung mga opportunities natin ngayong taong 2025. So, pinapakita ko sa inyo yung, I think, ito na yung final version ni Punay. No? So, nagsimula tayo sa Parcel 400 and ito ay 460 watt hours with 300 watts na inverter, may solar charge controller, pwede charge sa AC, may USB, 12 volt DC ports, and kung ano pa man. And right now, 2025 na, so ito yung I think this is our best design so far. So naka-enclose siya sa isang waterproof na case, no? So waterproof na case, mas compact na siya compared to sa previous design. And yung sa display, simulan natin sa display, makita dito yung voltage, current, temperature sa loob, and yung actual capacity. Ito yung legit, as in super legit capacity, no? Kasi dinedetermine niya yung kung ilan yung power na lumalabas at ilan yung energy na lumalabas papasok. Kina-calculate yon, and ito yung display niya. So ito ay connected na rin directly sa BMS, hindi na siya yung nasa ibang, may ibang sensor na ginagamit, may ibang current sensor. So, ito ay directly from the BMS itself. So, yon. Pangalawa, meron na tayong dalawang switch lang dito. Isang main, isang 220. Yung main, ito yung main switch, no? Ibig sabihin, as of now, naka-off lahat ito except sa display kasi naka-BMS siya. So meaning kahit buksan natin ito si 220, kahit buksan natin itong USB ay walang mangyayari. Pero ito ay for discharging lang, no? So pag in-on natin siya, ayan, saka mag-on yung mga DC ports natin, USB ports, no? So to operate this, kailangan naka-on muna si main switch before i-on si 220. So pag naka-on na si 220, pwede niyo nang sasakan ng kahit anong appliances, like for example itong soldering iron, no? Yan, so makita natin na around 5.6, 4.2, so mahina lang to. So meaning kaya niya soldering iron, kaya niya electric fan, TV, laptop, desktop, printer, at kung ano pa man, basta up to 300 watts na output. Plus, may 12 volt DC ports din siya. So, kung meron kang mga 12 volt appliances like ilaw, fan, pwede dito. Then, as for the USBs, meron tayong dalawang quick charge dito at isang USB-C PD port. I think yung PD port ay nasa around 22.5 watts if I'm not mistaken, no? So fast charging na ito. So fast charging itong QC 3.0 pati itong USB-C PD. Then, as for the input naman, may solar charge controller na sa loob, no? So, pwede dito 100 watts up to 300 watts na input din, na solar panel, no? Then, pwede rin dito directly from AC, kaya may nakalagay na AC in. So, meron tong kasamang charger, no? At meron tong, pwede mo siya i-charge sa kuryente or sa Meralco or Meco kung nasan ka man. Tapos, pwede mo na siya gamitin at the same time. Habang nag-charge ay pwede mong gamitin yung USB ports, itong 220 volts outlet. So, no problem with that. Yun, so makita natin dito, discharging, standby. Yeah. Tapos, kagandahan nito, meron na siyang Bluetooth app. So, since meron ng Bluetooth app, again, itong si Punay, and all our power stations ay meron ng Bluetooth connection. So, para makakonect dito, punta ka lang sa 100 balance. Wait, balik na natin. Yan. So, go for local monitoring. Meron na rin tong Wi-Fi monitoring, pero ito ay medyo tricky pa gamitin. At saka medyo limited pa to. So, for now, let's focus on local monitoring. Then, makita natin si Punay. Yan. Si Punay 3. Yan. So, makita nyo dito na 99.7%, 26.9 volts. Same. Yan. Off natin si 220. Para walang current. 17.9 ampere hours. Then dito makikita nyo actual na settings niya. So 3.377, 3.371, minimum 4 cycles, meaning bago pa to, hindi pa siya gaano na test. Yung 4 cycles na to ay for testing lang. Then yung actual na power output in kilowatts. So testing natin. Gamitin natin to. Saksak natin to. Actually, saksak din natin si printer.
Yan, so makita nyo medyo mahirap siyang ikabit kasi safety feature siya kasi meron na siyang pintuan. So hindi siya basta-basta matutusok ng kahit na sino. Ayan, so makita natin pa iba-iba kasi gawa nung soldering iron kasi ito yung fasten. So going back, yeah, so makita natin meron tayong 56 watt dito, may 48. Yan. So makita niyo dito yung actual na settings. So yung status naman, if ever na may error, like for example, patayin natin to. Papakita yung error dito, yan. So may mga error na mag-appear dyan. Like for example, may short circuit or may cell imbalance. Yan, dito makikita. So pwede nyo ma-monitor na rin yung status nung inyong. So goods ito for troubleshooting. Then yung temperature sa loob, sa labas, and so on and so forth. Yan. So yan, makikita nyo dito pag ulit natin to. Yan. Yun, makita natin yung actual na current, 80 watts, and kung ano pa man. So yun. Again, available na ito si Punay. This will be our final version. No. Sa tingin ko, satisfied na ako sa setup na ito. Having a compact power station na pwede nyo dalhin for camping, for outdoor adventures, or for disaster operations, or kung kayo freelancer, or kung kayo nasa bahay lang, at gusto nyo ng reliable at magandang power station na meron pang Bluetooth app monitoring. And coming soon, once na malinaw na, pwede na rin yung Wi-Fi monitoring. Meaning, as long as connect ito sa internet ninyo, ay gusto-gusto. Okay? So again, finally, ano yung mga appliances na pwede dito? Basta up to 300 watts. Sa DC port, pwede 12 volt appliances. Pwede pala dito ang router kasi 12.6 regulated output na ito. So, kahit malobat pa ito, ang output pa rin nito ay 12.6. Hindi siya nag-iba. So, safe na safe yung inyong mga routers, mga sensitive electronics sa DC appliances dito. Okay? So, yun lamang and see you in the next video. Bye.